Sa totoo lang kasi mga kabunyog, bailable naman talaga yung kaso ni natatawa nga ako eh. Natatawa ako dun Saan ka naman nakakita? Cyber libel at saka ano pa yung isang kaso sa kanya? Unlawful use of publication. O yun, sa revised penal code yon. Pero yung mga kaso na yun, magagaan naman yun eh. Available talaga yun. Available yun. Kaya lang, bakit ang nakalagay doon sa warrant of arrest, bail, ano ba yun? Ano ba yun? Not bailable. Oh, not bailable. Ang nakalagay, nabasa ko mismo eh. Not bailable. Natatawa ako dun Ah, ano ba yun? Sinadya o typo error lang ng judge, ng clerk of court ng Pasay. Kasi ang nangyari, inaresto si Sonsa, hindi kaagad nakapagpiyansa. Bakit hindi kaagad nakapagpiyansa? May nakalagay kasi dun sa warrant of arrest eh. Ang nakalagay sa warrant of arrest, not bailable. Not bailable. Siyempre, dahil may nakalagay na not bailable, o di hindi siya nakapagpiyansa. O, nakulong pa siya ng ilang gabi. O, yun. Kaya, nagre-reklamo si Jason sa kayong abogado niya, bakit daw ganun ang nakalagay? Bakit not bailable? Eh, sabi naman ng NBI, wala namang kaming alam dyan eh. Kami naman, ginawa lang namin yung trabaho namin. Ang trabaho namin bilang law enforcement, arestuhin siya. Kasi nakalagay sa may warrant of arrest eh. So pinatupad namin yung warrant. Ang problema, inaresto si Jason sa weekend. Weekend. Ang nakalagay doon sa kanyang warrant of arrest, not bailable. Sa totoo lang mga kabunyog, natatawa nga ako kasi yung comment ng mga abogado, iba naman kasi yung not bailable sa non-bailable. Ang ibig sabihin ng non-bailable, hindi pwedeng magpiyansa. Non-bailable. Pag not bailable, hindi naman kailangan ito ng piyansa. Kumbaga pag sinabing not bailable, hindi kailangan ng piyansa. Not bailable. Pero pag sinabing non-bailable, hindi ka pwedeng makapagpiyansa kahit may pampiyansa ka kasi non-bailable. Kung nakalagay not bailable. So ini-insist ngayon ng kampo ni Jason na palayain siya kasi not bailable. Ay sabi naman ng NBI, hindi rin malinaw kung anong ibig sabihin ng not bailable eh. Kaya for the meantime, hindi muna namin palalayain. Lakarin nyo sa korte. Lakarin nyo muna sa korte, malinaw kung ano ba talaga. O ngayon, mayroon lang lumabas na order ang korte, Regional Trial Court ng Pasay, na pwede siyang mag-bail. Pwede siyang mag-bail. 10,000. 10,000 yung bail niya. Kaya lang mga kabunyog, mga kababayan, napanood naman natin, di ba? May video nung inaaresto si Jason nakita niyo yung video nung inaaresto siya? Nung pasakay na sa elevator, doon sa NBI, inaatake na ng hika. Napapaganyan na. Di ba? Inaatake na ng hika si Jason tapos binigyan ng wheelchair. So yun. Binigyan ng wheelchair. Kapag nagsasalita yan si Jason nung hindi pa inaaresto, ay akala mo walang akala mo talaga ang tapang-tapang, walang hindi susuko. Pero nung inaaresto na, ayun, inaatake na ng hika. Tapos nagpasakay na doon sa wheelchair. Yan yung yan yung problema sa mga ganyan. Yan yung problema sa mga ganyan. Noong panahon na hindi pa inaaresto, wala pang warrant of arrest, matatapang. Hindi natatakot. Pero nung inaresto na, ayun, inaatake na ng hika. May isa pa yan nakasabay dyan sa kaso na yan. Si Eric Celes. Si Eric Celes, yung kalbo na DDS. Yun, nag-aasta rin yung matapang. Pero nagtatago. Nagtago si Eric Celes. Baka bukas na lalabas. Kaya anyway mga kabunyog, mga kababayan, alam naman natin na mapapalaya din yun si Jason kasi magaan lang naman yung kaso. Kumbaga cyber libel lang yan saka unlawful use of publication. Bailable naman talaga yon. Kaya lang nagtataka lang tayo, bakit kasi ang nakalagay doon sa ginawa na warrant of arrest, not bailable. So yun, hindi ni-release ng NBI. Pero ngayon, nilinaw na ng RTC, may order na ang RTC na palayain na.
pero pinagpiyansa ng 10,000. Hindi sa totoo lang mga kabunyog. Ano ito simula pa lang ito. Kasi hindi lang naman si Jason sa yon. Yung Eric Celes din, kasama yan dyan sa kaso na yan. Tapos yung isa pang DDS, yung isang DDS, si Jack Arguta. Ano din yon, susunod na rin yon. Tapos yung nasa Dubai na bastos na DDS vlogger, yung Iloy Bugris. Ano na rin yon, may subpina na rin. Yan, sunod-sunod na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Sunod-sunod na yan. Kaya ano ito? Ngayon, nagrereklamo ang mga DDS, bakit daw ginagawa sa kanila yan? Si Jason Sa, bakit daw ginaganyan? Inaapi daw. Inaapi si Jason Sa. Inaapi daw si Jack Arguta. Inaapi daw si Eric Celes. Sa totoo lang, yung mga sinasabi nilang freedom of expression, wala namang problema sa freedom of expression. Tama naman yung tama naman na may kalayaan kang maghayag ng opinion mo. Kung kontra ka sa administrasyon ni Marcos, karapatan mo yon, okay yon. Ay, ang problema kasi dito sa mga DDS na to, nagkakalat na ng fake news eh. Imagine niyo yan, yung kaso na yan ni Jason Sa, naalala niyo yung unang pagkakasakit ng Pangulong Marcos? Yung unang unang nagkasakit, yung na-hospital naman talaga siya. Kahit naman si Yussi Claire Castro, inamin naman na na-hospital talaga, pero overnight lang. Kaya lang pinalala yun ng mga DDS, itong sila Sonsa. Tapos si Arguta, sila Eric Celes, nagkalat sila nung yung medical report ng St. Luke. Ay nakalagay dun sa medical report na yung sakit daw ni Pangulong Marcos ay severe. Kailangan ng operation. Kinalat nila yon. Kinalat nila yon. Ngayon, tuwang-tuwa sila na na malala na daw ang sakit ni Pangulong Marcos. Tapos ang pinapakita nilang ebidensya, yung medical report daw na nilabas ng St. Luke's. Ang problema, peke yun eh. Kung nakita ko rin yun eh. May nag-share din sa akin nun. Sabi niya, Attorney Inso, ito, anong masasabi mo dito? Sabi ko, hindi natin kumpirmado yan. Maano tayo niyan? Makakasuhan tayo. Kalusugan yan ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi naman ordinaryong tao ang Pangulo ng Pilipinas. Imaginein mo magkakalat ka na malubha ang sakit ng Pangulo ng Pilipinas? Kaya yan ang ginawa nito nila Jason Sa kanila Eric Celes, sa kayong Jack Arguta. Kaya hindi naman totoo na ang ginagawa sa kanila ay panggigipit. Hindi. At ano pa kasi yan nasundan pa yan. Nitong nakaraang linggo, matindi na naman yung kinakalat ng mga DDS. Ano naman daw? Stage 4 colon cancer na daw ang sakit ng Pangulong Marcos. At niras daw, emergency sa St. Luke's. Kaya marami daw pulis sa St. Luke's. Yan naman yung kinakalat ng yung Bugris, Iloy Bugris, yung Queen of Revelations. Ngayon, sinugpi na rin sila ng NBI. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong nangyaring ito kay Jason Sa, hindi naman siya kinasuhan dahil sa kanyang freedom of expression. Hindi. Talagang nagkakalat sila ng fake news eh. Talagang nagkakalat sila ng fake news. Talagang sinasadya nila. Obvious naman na yung na yun ay peke. Bakit naman maglalabas ng ganun ka-confidential na ang St. Luke's ba maglalabas ng ganun? Hindi yun. Presidente ng Pilipinas yan, ilalabas mo yung ganung kaya lang talagang sinadya nito ng mga DDS. Ay ngayon, kinasuhan sila. Kinasuhan. Actually, nakapagpiyansa, di ba? Nakapagpiyansa. Pero sa totoo lang, delikado yan. Makukonvict yan. Makukonvict yan sa RTC. Kasi bailable naman yon, okay, nakapagpiyansa. Pero magtutuloy-tuloy ang kaso niyan. Pag nagtuloy-tuloy ang kaso, makukonvict yan kasi mabigat yung ebidensya eh. Pag nakonvict yan, kulong pa rin sila. Kulong pa rin sila. Parang katulad yan ng di ba? Kahapon napabalita, may follower si Kibuloy, tagasunod si Kibuloy, na nung panahon na inaaresto si Kibuloy, nangharang doon sa kalsada, doon sa Davao. Ngayon na-convict. Balita yun balita yun kahapon. Convicted yung follower ni Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ganyan din ang mangyayari niyan. Makukonvict yan mga kabunyo. Kasi mabigat yung ebidensya eh. Mabigat yung ebidensya. Ano naman ang depensa nila doon? Napanood ko yung depensa ng Jack Arguta. Akala daw kasi niya totoo. Sus naman.
Akala niya daw kasi totoo. Hindi. Obvious naman yun na hindi totoo eh. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan, ano na ito? So yung kay Jason sana yan, kung nagtatanong kayo ng update, pinayagan ng makapagpiyansa, pinayagan na ng RTC. Sa tingin ko talaga, typo error yon o baka sinadya. Hindi natin alam. Pero nakapagpiyansa na. Kaya lang, kahit nakapagpiyansa yan, yung kaso na yan, bagamat hindi naman mahaba ang sentensya niyan, hindi naman yan life imprisonment eh. Pero makukulong ka pa rin. Makukulong ka pa rin. At saka madali yan madesisyonan ng korte. Kasi maiksi lang yung kaso na yan eh. Maiksi lang yan. Madali lang yan.